Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Okay, so ano may tinapos natin last time? Unquenchable. Optimism. So ano yun? Oh, ano yun? Ano yung sabihin na? Pag-asang di nagmamaliw. Tapos ang kagandahan dun sa napag-aralan natin last time, ang isa sa gusto kong part dun, ang sabi ron, yung mark number 1 na pagiging authentic Christian, wala siyang kinalaman sa attitudes natin. Kasi, di ba, kapag nakasalalay sa attitude natin yung pagiging authentic Christian natin, bagsak na tayong lahat. Lahat tayo hindi na Christian talaga. Kasi sino ba naman hindi nagalit sa atin? Itong maghapon na ito, sino hindi nagalit? Kasi napakabanal mo naman, napakabait mo.
Di ba? Si Cyrus, masayang-masaya yan eh. Sino yung hindi nagsungit maghapon na ito? Sino yung hindi nagtaas ng kilay? Hindi nakapag-isip ng mali itong maghapon? Yung nga lang attitude natin ngayong maghapon eh, kung yun ang basihan ng pagiging authentic Christian, bagsak tayong lahat. Yung nga lang ang good news, according sa pinag-aralan natin last time, mabuti na lamang yung pagiging authentic Christian, hindi siya nakabase sa attitude natin. Anyway, pagiging Kristiyano naman natin, yung kaligtasan, hindi naman natin yun, kumbaga, pinagtrabahuhan, di ba? Yung salvation. Buti na lang yung salvation by grace. Kasi kung by works, mahirapan tayo. Yun na nga lang maghapon, huwag kang magalit, huwag kang mainis, huwag kang mayamot, huwag kang mainip, Wala, hindi tayo first baseman lang. Hindi. Pero yun nga, maraming salamat sa Lord dahil ang isa sa sign ng pagiging authentic Christian, even though meron tayong mga palsong mga attitude, kahit papaano, kinakakitaan tayo ng pag-asa na iba't ibang klaseng pagsubok man yung dinaraanan natin. At the end of the day, we're still thankful sa Lord na alam natin na yung nangyayari sa buhay natin ngayon, pasasaan ba, nandun pa rin yung pagkalinga ng Lord. Diba? So yun yung tinatawag na unquenchable optimism. Na sa kabila ng dilim, alam natin na mayroon pa ring liwanag na darating. So ngayon ang pag-aaralan natin ay yung mark number 2. The second mark of authentic Christianity is closely linked to the first. It is found in the next phrase in 2 Corinthians 2:14. Sabi diyan ni Paul, who always leads us in triumphal procession in Christ. Basahin ko lang yung nakaraang binasa natin ng buo. Sabi niya sa 2 Corinthians 2:14, thanks be to God, who always, yun yung unang pinag-aralan natin, who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. So yung unang part, yung thanks be to God, yun yung pinag-aralan natin last time, yung unquenchable optimism. Ngayon naman yung susunod na part. At yung nga yung who always leads us in triumphal procession in Christ. Ano siya, no? Yung procession, kasi pag sinabing procession sa atin, iba na kaagad eh. Diba? Lalo na ngayong mahal na araw, maraming procession. Samantalang ibig sabihin lang naman ng procession eh. Ano ba ibang katawagan sa procession? Parada, di ba? Parade. Di ba? Procession or parade. At yun yung sinasabi ni Paul dyan. Lagi raw tayong nililid ng Lord sa triumphal parade in Christ. Parang yung mga nanggaling sa war, yung mga tagumpay, pag umuwi ng kanilang mga bayan o bansa, di ba? Merong sumasalubong eh. Merong banda. Ayan. Ano naman. Tayo ganun din naman pag umuwi, di ba? Lalo na pagdating mo sa barangay ninyo, sa area ninyo, nakalubong ka na doon. No? Yung mga box, di ba? Binubuksan na. Di ba? Inuunahan ka na. So yan daw yung pangalawa, dyan natin kukunin. Unvarying success. Why? Kasi si Jesus Christ mismo naglilid sa atin doon sa triumphal procession or parade in Christ. Note how strongly Paul puts it. Jesus always leads us in triumph. Hindi niya sinabing occasionally. Hindi niya sinabing sometimes. Ang sabi niya, always. Piling-pili ni Paul yung mga ginamit niyang salita kasi absolute kasi ang Biblia eh. Ano man yung salita ng Holy Spirit na binigay niya through Paul, that's absolute. Walang mumkin sa Biblia. Walang maybe. Di ba? That whosoever believes in Him, maybe will have eternal life. Walang ganun, di ba? Black and white ang Biblia eh. Lagi ko sinasabi, lagi natin na pag-aaralan. Ang Biblia kasi black and white, walang gray area. Walang gray area. Hindi mag-iiwan ng Lord ng, tanggapin mo ako at maybe maligtas ka. No? Hindi niya sinabi dun sa nakapako sa krus, di ba? Today, maybe you will be with me in paradise. No? Wala siyang ganun, walang maybe eh. Walang mumkin. Sa Biblia, wala. Either yes or no. Kaya no wonder yung sinabi sa Book of James. Let your yes be yes, your no, no. Kasi kapag marami ka pang isinagot, hindi na nagmula sa Diyos yun. Galing na kay Satanas yun. No?
Kaya sa atin, dapat ganun din. Pag tinanong ka, kung hindi ka talaga sigurado, sabihin mo na lang, hindi ko pa masasagot ang iyong katanungan sa ngayon. Pwede bang bigyan mo ako ng mga isang taon para nasagot ko? Di ba? Kasi may mga tanong kasi na hindi na makukuha sa biglaan eh. Tarang isang taon, sige na, dyan ka na sa iba na Bahala ka. Di ba? So, ang Lord mismo ang nagpasimula nun, nung tinatawag na black or white na pagsagot. At dito ang sagot niya always. Hindi occasionally, hindi sometimes. Always ang pangunguna sa atin ng Lord sa tinatawag na triumph in life. The Apostle Paul makes perfectly clear that the Christianity he has experienced presents a pattern of unvarying success. At si Paul, nakita niya yun yung pattern. At tayo, again, kung magkikip tayo ng record ng ginagawa ng Lord sa buhay natin, we will see a pattern. Kaya hindi ba meron tayong kinakanta, kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Kailan tayo iniwan ng Diyos? Hindi ba sabi nga ni David, noon bata ako, hanggang ngayon tumanda na ako, sabi niya, wala akong nakitang anak ng Diyos na kanyang pinabayaan. And that is true. Maaring feeling natin, pinabayaan tayo, pero hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi tayong lumaloy sa kanya, hindi naman tayo. Kaya pag lumaloy sa feeling mo, napabayaan. Amen. Again, bumabalik tayo dun sa kanta, yung Footprints in the Sun, ano? Diba? Alam niyo ba yung Footprints in the Sun? Alam mo yun? Footprints in the sun. Ayan, sige nga, Diba footprints in the red sun? Nasa Saudi kasi, Footprints in the Red Sun. Di ba yung kwento nung naglalakad siya sa beach? Di ba? Tapos, pag lumingon siya sa likod, nakikita niya din yung bakas ng paa niya. Magkasama sila ng Lord, naglalakad, di ba? Yan, the mga good times. Tapos maya-maya, nung dumadaan na siya sa bad times ng buhay niya, nakita niya, isang set na lang ng footprints. Akala niya ngayon, footprints niya na lang yun, iniwan siya ng Lord. Yung pala lumalabas, hindi niya pa ayon, hindi niya footprints yun. Footprints ng Panginoon, kalong na siya ng Lord. Kalong yun ng Lord. Yan. Maganda yun eh. God is too good. Okay. Pinost ko yan eh. Sige, hanapin mo, tas kantahin mo mamaya. God is too good. No? Classic din. Classic din. Ayan. So, merong pattern ng unvarying success na ginagawa ang Lord sa buhay natin, katulad ni Paul. It never involves failure, but invariably achieves its goals. Okay? It involves, as we have seen, struggles and hardships and tears. Yung tagumpay na pinag-uusapan natin, hindi siya yung tipo ng tagumpay na as in never ka nang lumuha. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, merong pagluha na tinatawag. Pero it doesn't mean na kapag lumuha tayo, wala yung katagumpayan. Kasi si David, look at David, marami nga siyang sinabi sa Psalms niya na sabi niya, Lord, hanggang kailan mo ba itatalikod ang iyong mukha sa akin? Di ba? Maraming ganun si David kasi nga di ba napaka-honest niya. Marami siya sa Psalms, ganyan siya kung magsalita diretso. Pero maya babawi siya. Pag yung binangon na siya ng Panginoon, bawi na yun, iba niya yung sinasabi niya. Maraming salamat Panginoon, hindi mo ko kailanman tinatalikuran. Pero kani-kanina lang kung magsalita siya, ganyan na lang. So meron pagluha. Especially sa mga pagkakataong hinahayaan mo na ng Lord na, maranasan natin itong mga bagay na ito. Sino sa atin hindi nakaranas ng kalungkutan mula nang siya isilang? Sino? Diba? Kasi si Jesus Christ nga, siya na ngayong Lord eh. Siya na ngayon naglilid sa atin sa triumphal life, pero isang katerba yung pinagdaanan niyang hirap, di ba? So, sino tayo para hindi daanan yung pinagdaanan ng Lord? Okay? So, yes, merong struggles, merong hardships. Pero, yung failure ang wala doon. Akala lang natin failure. Akala natin kapag nalungkot tayo, naluha tayo, umiyak tayo sa isang sitwasyon sa buhay, akala mo failure na. Siyempre, merong ginagawa ang Lord behind the scene. Sometimes, as on the cross at Calvary, the moment of triumph may even look like complete failure. Yan example natin. Yung cross sa Calvary. But our triumph is always assured. Though the struggle may be desperate, it is never serious. Hindi natin ikakamatay. Kasi hindi bang sinabi sa Biblia, walang pagsubok na hayaan ng Diyos na daanan natin ang hindi natin kaya? Walang pagsubok na hindi natin kaya, sinabi sa Biblia yun. At kung sakali man daw na hindi natin kakayanin yung supposedly kaya natin, Diyos pa rin ang gagawa ng paraan para tulungan tayo na mapagtagumpay yung bagay. Wala tayong kalusot-lusot. Una, kaya mo.
even though kaya mo, hindi mo kinakaya, tutulungan ka pa ng Diyos para kayanin mo yung bagay na yun. Kung tutuusin, kaya mo naman. So, wala tayong may kakatwiran eh. Wala tayong lusot. Yun ang ibig sabihin na wala tayong lusot. At ang example nga natin, wala nang iba pa, kundi yung cross of Calvary. Kapag tinignan mo si Jesus Christ dun sa cross habang nakabayubay siya, yan ba ang Lord? Yan ba yun nangako? Di ba yun nga yung sinasabi ng mga Pharisee? O, di ba? Sabi mo, bumubuhay ka raw ng patay, nagpapagaling ka raw ng may sakit, at magliligtas ka. Sige nga, iligtas mo yung sarili mo ngayon. Di ba? Ganun ang ginawa nila sa Lord eh. Ganun ang ginawa nila sa Lord. Kinutya siya. Hindi lamang yun. Ultimately, namatay siya. Isa sa devastating yung eksena na yun eh. Kaya minarapat ng Panginoon magtakbuhan yung mga apostles. Kasi pag hindi sila nagtakbuhan, maaari silang mamatay. Nadadamay sila. Walang apostles na magpapakalat. So hinayaan ng Lord, magtakbuhan kayo dyan. At the same time, devastating kasi yung eksena na yun. Imagine siya yung hope of glory. Siya yung pag-asa ng lahat, especially ng mga apostles. Tapos makikita mo, nakabayubay doon, laman na lang laman, kasi patay na siya eh. No? Bali na yung panga, hindi mo na parang araw siyang laman na isinabit lang sa krus eh, kapag nakita mo raw siya ng personal eh. No? Para siyang laman na isinabit sa krus. Tapos siya yung nangangako na siya yung magbibigay ng resurrection. I am the resurrection. Di ba? Na even though mamatay ka, you will live again. Masarap pakinggan yun kung kasama tayo ng Lord, sinabi niya yun. Kaso nakita mo siya ngayon, patay siya eh. Very devastating yung nangyari na yon, yung araw na yon. That's very, very devastating. Pero again, alam natin yung behind the scene. Kaya nga hindi ba dun sa, according sa mga pinag-aralan natin, ang mga angels ever present, di ba? Pero yung araw na yon, pinag-day off sila ng Lord. Walang angel na pinakilos ng Lord. Kaya nga hindi ba sa Gethsemane pa lang, nung legions of angel nanonood, naghihintay ng tawag niya para tulungan siya nung hinuhuli siya. Hindi ba sabi ng Lord, pwede kong utusan yung legions of angels na naghihintay ngayon para tulungan ako. Kaya Peter, wag mo nang gawin yan. Wag mong gamitin yung violence para ipagtanggol ako. Pinag-day off ng Lord yung angels hanggang kinabukasan. Pinag-day off niya yun. The next time na nagpakita uli yung mga angels doon sa tumbe, after 3 days, di ba? At saktong-sakto sa pinag-usapan natin kasi mahal na araw sa Pilipinas or around the world. Diba? Kailan ba yung araw ng pagkabuhay? Tapos diba? Kahapon. Sunday ko yan. Next Sunday pa. Supposedly pala wala kaming pasok. Pag Easter Sunday kasi yung mga Christians pwedeng magpumasok eh. Okay, so the struggle may be desperate but it is never serious. Nga pala gusto kong linawin kasi hindi ba sinabi ng Panginoon doon sa mga kumukutya sa kanya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon marami kasing paliwanag dyan. Ang classic na paliwanag pagkakaintindi doon sinabi ni Jesus Christ, yung mga tao, yung kasalanan ginagawa nila, hindi nila alam. Actually, that's wrong. Kasi, ikaw ba, Kuya Benny, pag meron kang ginawang kasalanan, pwede mo sabihin sa Lord, Lord, pasensya na, hindi ko alam niya kasalanan yung ginagawa ko. Pwede mo ba sabihin yan? Alam natin, kaya nga pinagsusulit, sabi sa Biblia, bawat kasalanan ginawa natin, pagsusulit natin sa Diyos. Yung mismo kasalanan ginagawa nila by that time, alam nila yon. Ang hindi nila alam, yung bigat nung ginagawa ng kasalanan. Kasi yun yung Diyos na nagkatawang tao, ipinako mo, tapos nung nakapako siya, tinutuya mo ng ganyan, hindi mo alam ang ginagawa mo. Parang ganito, kunyari, anak siya ng mayor, tapos kung loko-lokohin ko itong si Dennis, ganun na lang, pwede mayroong magbulong sa akin, Hoy, hindi mo alam ang ginagawa mo, binibiro mo ng ganyan yan, anak ni mayor yan. Yun yung ibig sabihin doon. Hindi mo alam yung consequence ng ginagawa mo. At ang ginagawa ng mga tao by that time kay Jesus Christ, wala silang kamuang-muang. Yun yung Lord of Lords, yung Creator of heaven and earth, ginagawa nila ng ganon. Wala silang kamalay-malay dun sa kasalanan, dun sa yung laki ng kasalanan na ginagawa nila by that time. Pero yes, they knew yung ginagawa nila. Alam nila yung ginagawa nila. Pero yung enormity nun, yung laki ng ginagawa ng kasalanan, yun ang hindi nila alam. At marami sa atin ganyan. Sa kasagsagan ng init ng ulo mo, hindi mo na iniisip na yung consequence eh. So, yun yung pinag-uusapan natin. Yun yung sinasabi ng Lord, Ama, patawarin mo sila. Wala silang kamuang-muang dun sa laki, enormity ng kasalanan ginagawa nila ngayon sa akin. Alam nila yung kuya kasi tinanong ni Pilato, sinong mananagot sa kamatayan ng taong ito? Ang sabi nila, pananagutan namin ang aming mga anak. Yun sinabi ng mga Parisiyo. Ipatong mo sa aming mga ulo ang dugo ng taong yan. Madamay pa hanggang sa aming mga kapwa-apuhan.
they knew. Alam nila. Alam nila. Pero yung enormity ng kasalanan ginagawa na, yun ang hindi nila alam. Kasi imagine kung alam nila yon, walang gagawa nun. Naku, teka muna. Ito yung ito yung Lord of Lord, Kings of Kings. Tapos papatayin namin. Naku, impyerno pupuntahan ko. Itigil to. Kasi hindi sila umabot sa ganon. Yun ang sinasabi ng Lord. Okay, so ang example natin yung cross of Calvary. Meron ba kang gusto idagdag doon or question? Sa bagay na yun. Brother, Moya Bas. So, it issues at last in the complete achievement of the objectives God has set for us. Yung cross of Calvary, hindi yun, hindi natin nakita doon na natalo ang Diyos ni Satanas, nagawa niyang patayin ng Diyos, kundi kasama yon sa gusto, sa plano, sa nais ma-achieve ng Lord for us. Even the opposition we encounter is made to serve the purposes of victory. Maging yung mga kinoconsider nating kontrabida sa Kristyanismo, ginagamit din ng Diyos. At makikita natin mamaya yun. Kasi inisip natin, paano naman tayo magkakaroon ng victory? Ang daming kontrabida sa buhay natin mga Kristiyano. Number 1, si Satanas. Kontrabida. Yung mga demonyo niya, kontrabida. Yung mga mutawa, kontrabida. Yung mga Muslim, yung mga unbelievers, kontrabida. Kung kontrabida pag-uusapan natin, bukod sa atin, kontrabida na lahat. Mapa-asawa mo, mapamagulang mo, kung unbeliever yan, kontrabida yan sa pagiging Kristiyano mo. Kaso mga kapatid, ang katotohanan na nakikita natin ngayon sa buhay ni Daniel, maging sa pinag-aaralan natin ngayon, maging sa buhay ni Paul, even yung mga kinoconsider natin kontrabida sa buhay, ginagamit ng Diyos to serve His purpose. Ang ultimate example nga natin, Satan. Isunod mo na si Judas. Kaya kapag may mga kontrabida sa buhay natin bilang mga Kristiyano, iba-ibayin na natin yung tingin natin mga kapatid. These people are just instruments. Ginagamit ng Diyos para yung purpose niya sa buhay ko, at hindi lamang yun, yung purpose niya sa mas malawak na kapamaraanan ay maserve. Sabi nga Kaya. kung may mga sitwasyon sa buhay natin na yung paligid natin hindi nagbabago, ganun pa rin, isa lang ibig sabihin yan. May gustong baguhin ng Diyos sa sarili natin. Kung hindi nagbabago yung kapaligiran natin, yung mga tao sa paligid natin, tayo ang isang baguhin. Amen. Ang example natin dyan, highest example si Jesus Christ. Kung hihintayin ng Diyos na magsisi yung mga tao, manumbalik sa Kanya, it will never happen ever. Ano ginawa ng Lord? Nag-adjust ba siya? Siya mismo ang gumawa ng paraan. Nagkatawang tao siya para abutin tayo. See? Ganun talaga. Ganun talaga. So next. Bumalik tayo sa buhay ni Paul. This certainly does not mean that Paul's plans and goals were always realized. Because they were not. Ngayon sa pinag-usapan natin, hindi sabihin lahat ng plano natin ay anak tayo ng Diyos. Eksakto sa gusto natin, yun ang mangyayari. Of course not. Si Paul kasi hindi naman ganun eh. He wanted to do many things that he was never able to accomplish. Even si Paul. Ano ba yung paborito nating quotation ni Paul? Ano yung dilema ni Paul? Ayan. Oh, ayan. Aminado si Paul, inamin niya sa ating lahat. Sabi niya, ano ba naman to? Sabi niya, kung ano yung dapat kong gawin, yun hindi ko magawa. Kung ano naman yung hindi ko dapat gawin, yun naman ang ginagawa ko. See, look at that. Si Paul yung nagsasalita. Ang dami pa niyang gustong gawin para sa Lord. Pero hindi niya magawa. Ngayon, pwede tayo, hindi siguro kaya sinabi ng Paul yun kasi ang tikas ng ulo ni Barnabas, kasi si Mark kasi iniwan sila. Hindi yun eh. Kasi makikita natin dun sa konteksto nun, ang pinatutungkol niya, sarili niya lang. Marami rin siyang shortcomings si Paul. Marami rin siyang shortcomings bilang tao. Hindi na nga lang hin-highlight yun. Pero aminado siya. Dapat marami pa siyang magagawa para sa Lord, mga kapatid. Like us. Kasi ang problema natin, sarili natin. Kaya dumarating ang time, maybe nasasabi din natin sa sarili natin, pambihira talaga ako, tagal ko ng Kristiyano. Dapat ginagawa ko na ito, pero hindi ko pa nagagawa. Right? Nangyayari ba sa atin yun? Baka feeling mo naman, napaka-perfect mo na at nagawa mo na lahat. Dumarating ba sa atin yung minsan ang kadalasan yung ganyang realization? Bay, dapat lang. Kasi pag hindi dumadating sa atin yung ganyan, ayoko lang maging, hindi ako sarcastic pakinggan,
bumalik ka sa grade 1, kapatid. Baka kinakailangan mong bumalik sa evangelism studies. Kasi hindi mo na-get eh. Parang meron ka bang nilaktawan? Basic yun eh. Na kapag dinaanan mo yung evangelism, salamin ng buhay mo kasi yun eh. Lagi mo na makikita sarili mo, yung kakulangan mo. At lagi mo ngayon ma-assess ang sarili mo. Kasi kapag hindi mo nagagawa ngayon, na i-assess mo yung sarili mo, yung mga pagkukulang mo sa Diyos at kung anong dapat mong gawin, maaaring meron ka nilaktawan, kapatid, hindi mo pinagdaan yung elementary teachings, yung tinatawag. Kasi sabi nga rin, diba, sa pag-aaral natin na hindi pwedeng mangyari na hindi mo na-experience yung kadakilaan ng Panginoon tapos hindi mo nakikita yung karumihan mo. Automatic yun eh. Once nakita mo yung kadakilaan ng Panginoon, yung mga kakulangan kagad ang mag-reflect sa atin. Ano ba ginagawa ng ilaw? Ine-expose yung karumihan. At ang Lord, He is the light. Nasa tuwing nasisinagan tayo ng liwanag ng Diyos, ang nakikita mo ngayon sarili mo, napakarami ko talaga. Di ba? Wala ka namang ginawa kundi sa tulong ng Panginoon, luminis. Right? Sa iba nakatingin. Yan. Nakaparinig. Okay. Walang self-realization sa assessment, iba ka agad nakangut. Siya yun eh. No? Saka pag nakinig ka ng mga theologians o matataas na yung pinag-aralan pa sa Biblia, they will always tell you to go back to the basics. Laging ganun, hindi naman kagad trigonometry pag-aaralan mo. Oo nga naman, Multiplication pa muna, doon pa muna Kasi pang-araw-araw na buhay, Oo nga naman, Kasi yung basic yung pinaka-foundation na wala kang basic, wala ka talaga Oo nga naman. Hindi naman dapat kalimutan. Kumbaga, lahat tayo dumaan sa trigo, sa geometry. Pero, gagamit ba everyday yun? Di ba 1 plus 1 pa rin? Ayun talaga kailangan mo Mababalik pa rin tayo sa 1 plus 1 sa divided by. Pero mga trigo, yung mga geometry, hindi mo na nagagamit. Pero yung basic, yung talaga pang araw-araw. No nga naman. So sa Christian life, ganun din. Bumabalik tayo dapat dun. Ito yung pinag-aralan ng una. Bakit kaya ganito? Diba? Hindi ko sinasabing tumanggap ka ulit. Kasi kung tumanggap ka na, that's it. Kasi yung basic na palagi natin papakinggan sa words of tayo. Kasi pag wala kang mahal ng tayo, wala kang basic na sa At kung wala kang tayo, magkakaroon ka ng realization. Kasi alam mo yung pagtaas. Amen. Kasi hindi ba yung 12 evangelistic series, yun ang makikita natin dun eh. Yung mga personal realization ng mga characters. Di ba? Yun eh. Di ba? Yan. Tinanggap yung kasalanan nila, nagbago sa tulong ng Lord, and so on and so forth. May pagsisisi, mayroong panunumbalik, ganun sila. In Romans 9:3, Paul describes how he hungered to be used as a minister to Israel. Kaya sabi niya, "My brothers, those of my own race." He even expressed the willingness to be cut off from Christ. If only the Israelites would be delivered. But he never achieved that objective. Sa kasidhian ng pagnanais ni Paul na yung mga dating niya kasamang mga Pharisee, kasi yung mga Hudyo talaga, yung mga Israelites, yung mga Jew, religious yung mga yan eh. Kaya nga ang tawag sa kanila ng mga Christians, sila yung mga older brothers in the faith. Yun na naging tawag lately lang ng mga Catholics eh, no? Panahon ni Ratzinger, yung isa, Dominic ba yun? Pope Benedict. Kasi ang Catholic Church, galit yan sa mga Hudyo. Kaya nga, di ba, meron sa ating kinalakihan yan, kapag matigas ang ulo mo, tinatawag kang Hudyo kung bata ka. Kasi yun ay tinuturo ng Catholic Church, na ang mga Hudyo matitigas ang ulo, silang pumatay sa Diyos, kay Jesus. Itinuturo nila yan in a very nice way, na hindi lumalabas na sila anti-Semitic o racist. Pero yun. Lately, bigla nilang pinroclaim, wag nating matahin, maliitin ang mga Hudyo, because they are elder brothers in the faith. Pero tayo, maging noon pa man, hindi natin kailanman minaliit ang mga Hudyo because we know kung ano yung plano ng Diyos sa kanila. At yun yung takbo ng kaisipan ni Paul. Kasi isipin nyo, siya ay Pharisee of Pharisees. Nag-aral siya under Gamaliel. Aral itong taong to, dual ng personality. At marami siyang kasamahan like this. Imagine we are Pharisees. At matagal tayo magkakasama, nag-aaral ng Torah, ng Ten Commandments. Isang araw ako biglang hinila ng Diyos palabas. At one way or the other, yung puso ko nasa inyo pa rin.
Yan. Kasi alam ni Paul nung maliwanagan siya ng light ni Jesus Christ, nakita ni Paul what is light kapag nasa dilim. At yun yung kinalalagyan ngayon ng mga dati niyang kasamahan. At nadudurog ang, ang puso ni Paul kapag naiisip niya, itong mga kasama kong ito dati, kapag hindi sila naging katulad ko na tumangkap kay Jesus Christ, they will go to hell. Naging big deal sa kanya yun, kaya meron siya nasabi tuloy na ganyan, kung pwede lang ibigay ko na yung sarili ko Sige na, wag na akong ligtas, sila na lang. Di ba? Ganun kasi naging kasidhi yung pagnanais ni Paul. Pero alam natin, sa kabila ng yan, hindi talaga. Marami pa rin doon sa mga dati niyang kasamahan, hindi talaga kumilala sa Panginoon until they died. Kaya si Paul din yung nagsabi, di ba, sa Aklat ng Roma, saka sa Corinto, sabi niya, ang tunay, all of Israel will be saved. Pero ang pinag-usapan natin Israel doon, yung mga merong pananampalataya kay Jesus. Siya rin naman nagsabi, of course, kapag wala sa Jesus, you will die. Ha? The same fate kay Abraham. Ayan. Ang mga tunay na anak na Abraham, yung merong taglay na pananampalataya, katulad ng Abraham. Kumbaga, hindi na yung physical blood ang pinag-usapan, kundi spiritual blood. And that is yung faith natin sa ating Panginoon. So, yun man ang desire ni Paul, and I believe in my heart, yun din ang desire ng Diyos. Di ba, according sa Biblia, ang desire nga ng Panginoon, na ang lahat ay pawang maligtas Yun ang desire ng Lord. So, kung nakakita ng Diyos, wala siyang desire na lahat maligtas. Hindi. Ang sabi sa Biblia, ang desire din ng Diyos, ang lahat ay pawang maligtas. But also, at the same time, God knew, hindi lahat tatanggap sa Kanya. At ganun din si Paul. Yun ang masakit Masakit yung ganun kasi gusto mo lahat maligtas, pero at the same time, alam mo, hindi lahat maliligtas. Masakit yung ganun. Ibalik natin kunyari sa mga pamilya natin. I'm not saying na mawalan tayo ng pag-asa, pero nawa yun ang kalooban ng Lord na lahat ng kasama natin sa ating sambahayan parang mga ligtas. Kasi, di ba, I don't know kung minsan nararamdaman ninyo, paano na kaya si Dulo? Namatay siya ng walang faith kay Jesus Christ. Namatay siya ng hawak niya pa nga yung rosaryo or what. Di ba minsan masakit pa isipin? Kasi you know what will happen after that. Kasi yun naman yung sinabi sa Biblia na kapag namatay isang taong walang pananampalataya kay Jesus, saan ang punta niya? Hell. Kahit pa yung lolo mo nagpaaral sa'yo, naging mabait siya sa inyong lahat, nagsipag siya na bakli ang likod niya sa pagsasaka para maitaguyod ang inyong mga pamilya, and yet namatay siya ng walang Kristo sa puso, he will go straight to hell. Hindi mo masakit yung ganun? That's painful, mga kapatid. Yung sa mga Katoliko, di ba? Jesus din ang ilan nila ng serve nila. Kaya mali lang. Ano yun? Ano yun? Jesus Christ end. Ano yung ligtas ba? Ligtas? No, they're not. Hindi kasi pwedeng Jesus Christ and Mother Mary. Hindi Jesus Christ and praying the rosary. Hindi Jesus Christ and praying to Peter. Hindi Jesus Christ plus tradition. Kapag nagkaroon na tayo ng plus, automatic na yon, that's not real. That's fake. Sa kanila kasi naniniwala sila, close ka lang kay Mama Mary, okay ka na kay Jesus Christ. Kasi sa meditation ni Chito. Yeah, mediatrix. Diba sa atin, pag malapit na mamatay, pinamumpisan sa pare. Extreme unction ang tawag doon. Yung mga, di ba, nauso dati nasa deathbed, bago mamatay may parang pupunta. Extreme unction ang tawag doon. Yun ang nakakalungkot nga. Isipin natin, ano? To death. Yung pagkakapit ng pangil ng kadiliman nasa kanila. Tapos pag naging Kristiyano ka, you know kung saan sila mapupunta. Nakakalungkot. Sa ating mga Kristiyano, meron din tayong ganun, pero hindi nga accept. Sa atin naman, sinano na, tumanggap sila kahit sa pinaka-last part na. Amen. Nakakalungkot isipin natin. Kasi yun din mismo yung naging dilemma ni Paul. He knew. But again, ang kagandahan, gaano man kaganda yung intention natin, hindi man nangyayari eksakto sa kagustuhan natin, yung good intentions natin, it is not His plans that are in view here, but God's plans. The triumph is Christ's, not Paul's. Lahat tayo, meron tayong mga very, very good intentions sa bawat isa sa atin, sa bawat buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay. Pero at the end of the day, yung pa rin intention, yung kagustuhan ng Diyos, yung kapamaraanan niya, yung pa rin na masusunod. So it doesn't mean na kapag Kristiyano tayo, lahat ng pagplanuhan natin, ito ang plano mga kapatid. Bukas may bilan na tayo.
Tapos kinabukasan talaga may kumakatok sa bahay mo. May bila nga pala dito, sa inyo na ang ito ng susi. Hindi ganun, di ba? Look at us, hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo ng bila. And we never knew kung hanggang kailan, ilang buwan tayo maghahanap. But we have the unquenchable hope. Meron tayong pag-asa na darating din yan. Kapag nakita ng Panginoon ng puso ng bawat isa, nakaset na talaga sa bila, ba't hindi niya ibibigay? Ako kasi yun ang personal belief ko eh. Ang unang inihahanda ng Lord ngayon sa ating lahat sa GCC, yung mga puso ng mga kapatiran. Kapag lahat tayo, iisa na yung desire natin, at lahat tayo, willing talagang kapit kamay, magtulong-tulong, para maisakaputuparan yung bila thing na yan, yung bila, nag-e-exist na siya. Nag-e-exist na yung bila, mga kapatid. Hunyo, maraming gustong kumuha dun sa bila na yon, hindi hinayaan ng Lord na maibigay sa kanila. Kasi sa atin yun eh. Yun nga lang, yung mga puso kasi natin muna tinitignan ng Lord. Heart cleaning muna. Heart preparation. Madali na yun eh. Any tangible things around us, yan na yung pinakamadaling gawin ng Diyos. Any material blessings, yan na yung pinakamadaling ibigay ng Diyos, mga kapatid. Inaabot tayo ng matagal kapag yung puso na natin ang pinag-uusapan. Doon naabutin ng panahon. Walang imposible sa Diyos. Anything pwede niya ibigay sa atin. Ginawa niya yan eh. Sa mga personal lives natin, ganun din. Kung meron tayong mga plano, mga pangarap na gustong maipundar, and yet hanggang ngayon hindi mo rin maipundar, samantalang napakasipag mo naman, maaaring yung puso mo hindi pa para doon. Kasi yung bagay na gusto mong makuha, yung material things na yan, anytime, pwedeng ibigay ng Lord yan, nandyan na yan, nag-exist na yan. Kaso, we are not ready for it. Kaya doon pumapasok yung Lord, bakit naman ganun? Simple-simple lang nga lang, hindi ko pa makamit. Kasi nga anak, hindi ka pa talaga handa. Akala mo lang. Okay? At the end of the day, ang Diyos pa rin ang siyang masusunod. Kaya nga si David sabi niya, Lord, seek my heart. No? Keep back your servant from presumptuous things. Sabi niya, tignan mong aking puso, Panginoon, tanggalin mo yung mga maling kaisipan. Ganun si David kapag nag-pray eh. David yun alisin mo pa yung mga malicious thinking sa akin, yung mga negative thoughts. Yun ang inaasikaso niya. Kapag nag-pray si David, puso niya, kaluluwa niya, pinapasaliksik niya sa Panginoon. At ang paborito kong quotation ni David, sabi niya, lagi ko nababanggit sa mga pag-aaral. Sabi ni David, Lord, hindi ko na po ninanais na makita ang gawa ng inyong mga kamay. Ang desire ko na lamang, Lord, na makita ang kagandahan ng inyong mukha. Ang point ni David doon, magkasakit man ako at hindi mo ako pagalingin, hindi magbabago yung pananampalataya ko sa iyo. Payamanin mo ako, hindi. Hindi magbabago yung pagtingin ko sa iyo bilang mapagbigay ng Diyos. Pagalingin mo ako, hindi. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo bilang Diyos na kaya magpagaling na may sakit. Dapat dumadating na rin tayo sa ganyang klase ng pananampalataya. May gawin ng Diyos o wala, gumaling ka o hindi, bigyan ka niya o hindi magbabago yung pagtingin mo sa Kanya. Kasi kung hindi pa rin tayo umaabot sa ganun, malayo pa yung lalakbayin natin sa pananampalataya natin. Because we're not ready yet. Hindi pa tayo makakarating dun sa narating ni Paul. Ang sabi ni Paul, nasanay na ako mga kapatid. Busog ako o gutom, nasanay na ako dyan. Mayaman, sa kayamanan o sa kahirapan, nasanay na rin ako dyan. Sa tagsalat man o sa tagsibol, naranasan ko na rin lahat. Kontento siya. Yun ang gusto ng Panginoon kasi na marating natin mga kapatid. Yung katulad ng kay Paul. Na meron o wala, praise God. Gumaling ka o hindi, praise God. Tuloy-tuloy ka lang sa paglakad mo sa pananampalataya. Kasi ganun din si David. Dapat ganun din tayong lahat. Okay? Meron ba kayong gustong idagdag doon? Lahat ng ginagawa natin, kailangan naayon lang sa kalooban ng Panginoon, sa kalooban natin. Of course. Amen. Kasi, di ba, pangako naman ng Panginoon. Isik mo muna yung kingdom ko, and all these things shall be added unto you automatically. Straightforward yun. Ako tinetek yun straightforward eh. Yun ang sinabi niya, unahin ng kanyang kaharian, tapos siya na ang bahala magdagdag sa mga pangangailangan mo. Take it as it is. It will happen. Totoo yun. Kaso nga, di ba, kadalasan kahit Kristiyano na, yung mga things mo nang inuuna eh. Tapos pag nasa kanya na lahat, yes, pwede na ako magsilbi sa Diyos. Binaligtad mo yung sinabi ng Diyos. Baligtad yun. That's wrong. Di ba lagi nga natin ginagawa example, Panginoon, kapag nakapagpundar na po ako ng tricycle o ng jeep, makakapagsilbi na ako sa inyo ng todo-todo. Paano nga ako hindi loobin ng Diyos na magkaroon ng tricycle o jeep?
Hindi ka na makakapagsilbi sa kanya ng todo-todo. You know, yung mga taliwas, mga baluktot na kaisipan nyo, nakala parang tao lang yung kausap mo. Diyos ang kausap mo ha? No bargain. Kaya di ba yung sa pag-aaral natin dati, tingnan natin yung pinagdadas, kung pray natin, kung naayon talaga. Sarili mo lang. Amen. Madalas nangyayari yun. Sariling kapakanan lang talaga, no? Parang pakapig yung lagi Amen. sa sarili. Kasi marami na ako nakitang ganyan mga kapatiran, nag-pray. Ibinigay ng Diyos, nang ibigay ng Diyos ang dadamot na wala sa gawain, di binawi. Nakita ko yun, binawi ng Diyos, madamot ka eh. Pero alam ng Lord, ito pa ang kagandahan sa Diyos, alam niya maramot ka eh. Pero ibinigay pa rin sa'yo. Tapos na ibigay sa'yo at maramot ka pa rin, binawi niya para makita mo kung sino ka. Ang damot ko kasi yan binawi tuloy. Minsan kasi pag hindi ginawa ng Diyos yun, hindi mo makikita yung pagiging maramot mo eh. Kaya minsan ganun siya eh. Humingi ka ng kayamanan sa Diyos, binigyan ka kahit alam niya maramot ka. Ngayon sa kabila ng kayamanan binigay sa ng Diyos, maramot ka pa rin, binawi niya. Ngayon makikita mo, sabi ko na nga bakit kasi naging maramot ako eh. Nagkaroon ko ngayon ng realization. No? Ganun ang Lord. Ganun siya eh. May pattern eh, yung minabasa natin, nag-aaralan natin. Parang yung sa atin natin. Inaano nila yung in-explain yung ng Panginoon, yung heaven, o dadat na natin. Sabay nagtanong, Pastor, sino nang gusto mag-punta? Sino nang gusto makakita? Ayaw lahat. Sa kabila ng lahat ng ngayon, ano? Lahat, lahat, Oo nga eh. Matindi kasi ang attachment talaga ng worldly possessions. Kaya ang Lord mismo nagsabi nga na huwag niyo iset yung inyong puso sa kayamanan dito sa lupa. Kasi the Lord knows, He knew, gaano kahirap kung mawala sa mundong ito kung ang puso mo nakaset sa lahat ng mga bagay na meron sa mundong ito. May hirapan tayong umalagwa, sabi na nga natin, sa pagiging Kristiyano kung hanggang nakaset pa rin ang mga puso natin sa mga bagay na yan. Kailangan anytime na bawiin ng Diyos yan, we are willing to give, to let go. Alam ng Lord yan eh. Alam niya eh. Itong anak ko naman. Kunting pagpapala, talaga naman halos sambahin niya yung pagpapala na yan. Alam niya yun eh. Alam niya eh. Kasi sinabi niya kung saan naroon na yung kayamanan, naroon din naman ang yung puso. Amen. Kaya nga sabi niya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa maliit, paano ko pakipagkakatiwalaan sa malaki? Napakasimple lang ng prinsipyo ng Diyos, mga kapatid. Kung lagi nating isa sa isip yan, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, pattern eh. Gusto mong bigyan ka ng Diyos, una maging bukas ang puso mo. Huwag kang maramot. Kasi kung maramot ka, walang ibibigay sa'yo. Ganun naman kasimple yun eh. Sabi niya, bibigyan ka ng away ka lang. See? Straightforward, black and white. Diba? Walang maybe. Walang maybe. May pattern kasi ang Diyos. Alimbawa sa mag-asawa. Sa mag-asawa, siguro naman kung mga nakakalimang taon na kayo, alam nyo na yung ugali na isa kahit papaano, right? Ay, naku, ayaw niya yung kaping matapang, gusto niya. Hindi may mga ganon. Ay, yung asawa ko gusto niya yung sinigang, maasim talaga. Sa mag-asawa, ganon eh. Nakakakilala kayo, di ba? Ngayon kung 5 taon na kayo, 6 na taon, mahal naman, tapang naman ng kaping taon. Di ba, alam mo naman, matabang ako magkape? Di ba, parang hindi ka naman yata natututo. Anong klaseng asawa ka naman? Kasama mo yan mula umaga hanggang gabi. Di ba alam? Di ba, nakakalungkot yung ganon? Alam mo yung paborito niyang kulay na, alam mo na yan kasi matagal na kayo magkakasama eh. May pattern ka ng alam ngayon. Pag umuwi to galing sa trabaho, medyo wag ko munang kukulitin kasi medyo pa siya. May nitang ulo or what kasi pagod eh. Alam na natin yun eh. Alam mo na eh. Ang Lord ganon din siya. Meron siyang pattern. Mababasa natin sa Biblia yan. Kaya kung meron ng pattern na pinapakita sa Biblia, binabali mo pa, sinasaliwa mo, hindi mo pa sinusunod, kulang lang marinig mo magbukas ang langit. Anak naman, parang hanggang ngayon, hindi mo ba ako kilala? Diba? Parang hanggang ngayon, hindi mo ba ako kilala? At marami sa ating ganyan. Parang kay Philip lang. Parang kay Philip lang. So, kailangan maging tayo. Anyway, dami natin pag-aaralan at I believe in my heart, kahit pa paano, yung pattern na pinag-uusapan natin, nakikita natin sa ating mga buhay. The invariable mark of authentic Christianity is that once we have discovered its radical secret, we can never fail. Our will, our dreams, our goals, our desires may be thwarted. Yung personal natin. But God's will and plan, of course, never. It will never ever thwart. Hindi siya matathwart. Akala na marami, akala mismo ni Satan, nung magawa niyang ipapatay si Jesus sa krus, na-thwart niya.
yung plano ng Diyos, napatay ko ang kanyang champion, napatay ko ang champion ni Yahweh. Akala niya, nabaliktad niya nabago niya yung plano ng Diyos. Pero actually, hindi. Siya pa nga ang ginamit ng Diyos para si Jesus Christ, may offer niya yung sarili niya. Yung kanyang dugo, maisaboy sa atin para tayong lahat ay malinis. Nakita doon Oo. yung resurrection ng 3 days, doon siya. Yung palalo na yun. Pagtagumpay niya actually kamatayan. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, nakita ko si Satanas, sabi niya, para siyang kidlat na bumulusok. Nakita niya na kaagad. No? Si Satan nakikinig siya, pero hindi niya pa nakuha yun. Hindi pa niya nag-gets. Kasi hindi siya all-knowing. Hindi siya all-knowing. Kung surprise ang pinag-uusapan natin, maraming surprise na nangyari kay Satanas. Wala siyang kamalay-malay. Siya rin mismo ginagamit lang siya ng Diyos. Kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos, mga kapatid. Even Satan himself. Meron bang hindi pwedeng gamitin ng Diyos na makapangyarihan? Kasi kung hindi kayang gamitin ng Diyos na makapangyarihan sa Satan, hindi sa Diyos. Limitado siya, right? Kaya niyang gamitin kahit sino. Even Satan himself. Para sa kanyang purposes sa ating buhay at sa buhay ng lahat mula noon hanggang ngayon. He can even weave our apparent failures into His overall design for ultimate triumph. Yung inaakala nating failure natin ngayon at parang sa tingin mo, yun na yung tapos ka na, parte lang yun ng mas malaking picture na hinahabi ng Diyos. Even our failures. Walang nasasayang sa paanan ng Panginoon, mga kapatid. Yung ating triumph, saka yung ating mga failures, lahat yan kayang ginagamit ng Diyos sa mas malawak na kapamaraanan sa kanyang mga purposes. Okay? Kaya si Paul, ganun na lamang si Paul eh. Diba? In the life of an authentic Christian, every obstacle becomes an opportunity. Success is inevitable. Hindi po natin may iwasan ang success sa buhay. Especially kung yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya minsan nga di ba may mga tao tayo napapansin, itong taong to napakatamad. Pero yung opportunity, ganun na lang kung dumating sa kanya. Ako, meron akong mga kilalang ganyang klase ng tao eh. Ang tamad-tamad naman sa school. Kopya nga ng kopya, hindi hindi nag-aaral. Tapos kita mo, opportunity naman, ng daan sa kanya. Ha? Masipag naman kasi mangopya, di ba? Saka yung hindi mo na-expect sa school na ito, tulak kasi Petit lang to eh. Successful. Hindi mo talaga ba Even now, sa mga kapatiran, kung tayo, open-minded tayo sa church, kahit noon hanggang ngayon, nakikita ko may mga kapatiran, kulang lang naman magising sila sa katotohanan, opportunity after opportunity, dumadaan sa harapan nila. Tapos wala naman silang ginawa, kundi i-waste yung opportunity. Sabi ko, kung sa iba lang ginagawa ng Diyos to, no? Sigurado malayo na narating ng tao. Pero doon natin makikita ang Diyos kasi at the end of the day, ang siyang kumikilos. Meron ako nakikitang taong ganyan. Yung kung sa human thinking ko lang, bakit may opportunity sa kanya lagi dumadaan? Ito mas tama naman to, dapat dito eh. Pero bakit sa kanya? I will never know. Pero niloob ng Diyos yun eh. No? Niloob ng Diyos yun. Merong taong madaling matangkap sa trabaho. Pero after mga ilang ayaw niya. Ayan. Tapos ilang linggo na lang, apply na naman, may trabaho na naman. See? Pero yung iba talaga nagpapakanda na pa, pumila sa At napakasipag, di ba? Napakasipag, matalino, kompleto mga hindi natatanda. Ayan. Isa yan. Maraming bakal yun ba yan? May mga backer naman. Diba? Maraming ganyan tao eh. Yung bang konting kibot niya, parang may tagumpay na nangyayari. Pero tamad naman, kaya hindi naglalast. Samantala iba naman, sobrang sipag naman. Kaya lang, Kasi nagkasabayan mo yan. Dahil daw yung masipag kayo sa mga agap. Ako naniniwala ako doon. Daig ng maaga pang masipag. Kasi personal experience ko yun eh. Hindi rin naman ako tamad siyempre. Maaga pa ako sa kamasipag. Okay, pinagsama ko na rin yung dalawa na yan. Bali ng tamad. Basta maagap. Yan. Di ba napakaganda? We can even weave our apparent lang failures into His overall design for ultimate triumph. At pag-uusapan natin ngayon, paano ginagamit ng Diyos yung obstacle sa buhay natin for the opportunity na ating kinakailangan. Obstacles that become opportunities. Number 1, yung kala mo hadlang siya,
Pero kung minarapat ng Panginoon na mag-exist yung hadlang na yan, pwede niyang gamitin yan in a very positive way, favorable way para sa atin din naman. Una, the liberty of prison. Babalik tayo sa kwento ni Paul. Di ba nakulong siya? The unquenchable optimism of genuine Christianity shines through chapter 1 of Paul's letter to his friends at Philippi. Nakakulong siya, writing as a prisoner in the city of Rome, confined to a private rented home, but changed day and night to a member of Caesar's imperial guard. Paul faces a very bleak future. Ganun nga ba natin tignan yung eksenang yan? Kasi kung ibang titingnan, nga naman, kita mo, yung pastor niyo nakakulong. Malungkot na kayo, yung pastor niyo nakakulong. Kasi, kunyari, dito sa Saudi Arabia, may mga pastor na nakukulong eh. Meron. I don't know kung nowadays ganun pa rin. Pero nung araw, kulong. Pag na-raid yung simbahan, siyempre ang dadamputin sino leader. Kulong yung pastor, yung leader, kulong siya. Tapos kayo titingnan yun, purihin ang Panginoon. Di ba? Nakakulong si pastor. Hallelujah! Magdiwang tayo mga kapatid. Napakahirap eh. Lahat kami ulo. Ikulong nyo rin kami. Sino? Lahat kami ulo. Walang leader. Hindi ba ang tendency natin kapag may nangyaring ganun, lungkot natin? Panginoon, dumadaan kami sa pagdurusa ngayon. Di ba? Iyakan, syempre, iyakan. Ano na kaya kinakain ni Kuya Kit doon? Sigurado, kubos na naman. Kabsa ba? Tapos pagdating natin, kabsa, paborito pa niya. Mag-request pa, spicy Tayo mga nagluluhaan, nananalangin na nakaluhod, pagdalaw natin, nananabasa na namin. Kasi yes! Di ba? Kabsa na naman favorite. Pero hindi ba yun yung natural natin? Pag may nangyari ganun, iyakan tayo, lungkutan tayo. Pero ikaw po, lang nangyari, baliktad. Siyang nakakulong, nakita niya, yung kagandahan ng disenyo ng Lord sa pagkakakulong sa kanya. Kaya hindi ba minsan na pag-aralan natin, nakakulong na sila ni Silas ba yun or someone else? Nakaganon, di ba? Ito prison worship. Nakakulong na, nakashackles pa, nasa dungeon pa. Pinakamasahol na criminal ang treatment, pero umaawit ng prison worship. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yun ang kinakanta nila. Saka nakakita ng ganun. See, look at the spirit. Di ba yun ang term eh? Look, that's the spirit. Na supposedly umiiyak ka, humahagulgul ka, and yet you're so happy. Hindi ka ba sinasabing namatay na nga isa, yung saya-saya mo pa. Pero may mga sitwasyon sa buhay na, why cry when you can laugh? No? Kasi ang Lord naman, minarapat niya mangyari. Sigurado, mayroon siyang gusto mangyari because of this. Pero alam ko, mahirap mangyari yan. Especially kung tayo inside our own box. Tayo kasi pag nalungkot, nakafocus sa kalungkutan na lang talaga eh. Hindi lang yun. Kapag nalungkot ka, iniisip mo lahat ng malulungkot na eksena sa buhay mo mula noon pa. Kaya patong-patong na kalungkutan ngayon nararanasan mo. Right? Samahan mo pa ng takot sa hinaharap, takot sa future. No, paano na kayo pag-aaral ng anak ko? Ayan na. Gagatungan pa. Oo nga eh. Kung may ginawa kang kasalanan, ano kaya ganyan, ano? So, nung nakakulong si Paul, it seems napaka-bleak, napakadilim ng kanyang future. Gayunpaman, what a time for discouragement. Yet no New Testament letter reflects greater confidence and rejoicing than Philippians. Ang sabi diyan sa 1:12, now I want you to know, brothers, ang ganda na sulat niya eh. Alam niyo mga kapatid, what has happened to me has really served to advance the gospel. Napaka-positive ng sulat, hindi naman tibong, may sulat nga pala si Pastor Paul, si Kuya Kit. No, bubuksan na ba natin mga kapatid? Handa na ba tayong mabasa ang kanyang sulat mula sa loob ng piitan? Diba? Minsan ganun eh, malulungkot ka, natatakot ka, baka kung ano na ito eh. Pero si Paul, nang buksan ng sulat, masaya pa. Masaya. No, kung marunong pa mag-drawing si Paul, may smiley pa yan, sigurado. Masaya kasi siya eh. Hallelujah mga brothers, I'm so happy here. Kumbaga, ganun na naging eksena. So, si Paul nung nakakulong siya, kung babasahin niyo yung aklat ng Philippians, mas lalong na-advance yung gospel nang dahil sa kanyang pagkakakulong. Kasi kung babasahin niyo yung kwento, sa loob mismo ng prison, yung mga nagbabantay sa kanya, nabahagi na ng gospel, naging Christians. Hindi lamang, yun yung mga nasa labas, ganun din na nangyari. Ituloy natin. Aided by opposition. Maraming opposition sa buhay ni Paul. The strategies of God are so powerful. Compared with human plans and strategies,
that He is able to take a man's most vicious opposition and turn it to His own advantage din naman. Kanina yung prison, imbis na kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kundi nagamit pa nga yung prison para ma-advance ang gospel. Paano makakapag-share ng gospel sa loob? Unless makulong ka rin muna, di ba? Kasi yung mga nandun sa pinakailalim, paano ko, masasabi ka, pwede po kami mag-share ng gospel doon sa pinakailalim ng kulungan? Hindi. Pero pag nakulong ka doon, meron ka ng chance. At ganoon ang ginawa ng Lord sa kanila. So, ganoon din naman, lahat ng oposisyon, kayang gamitin ng Lord para rin naman sa ating advantage at sa kanyang advantage. He says, si Paul pa rin, because of my chains, most of the brothers in the Lord, yung nasa labas, yung mga naiwan sa church, have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. Lalong nagkaroon ng tapang yung mga kapatiran, yung kapatiran ng mga leader sa church na naiwan ni Paul na magbahagi ng gospel. Hindi sila yung tipo, naku, paano ba yung mga brothers? Wala na si Kuya Kip. Itigil na natin itong gawain. Hindi sila ganon. Lalo na kay Paul. Si Paul ang pinag-uusapan natin dito. Sa Paul, paano ba yan? Wala na si Paul. Hindi kanya-kanyang gawin na ulit tayo. Dating gawain. Hiwa-hiwalay na muna hanggang makalaya na siya. Saka natin ituloy. Pero hindi ganon. Baliktad eh. Lalong naging matapang yung mga naiwan sa church. Okay yan. Nakita ko kasi sa personality ni Paul. Nasa kulungan na siya, pero ginagawa niya yung part niya para ibahagi yung salita ng Panginoon. Tapos wala siyang takot, nasa kulungan na siya. Siyempre, kung ganun ang leader niya, guys, naman siguro, nagkaroon pa yung college, hindi katulad na nasa kulungan na, wala na siyang ginawa, natakot na siya. Automatic na yung mga members, gano'n din. So pag leader, talagang meron siya pahindigan, meron siyang talagang pinapakita na, sasabihin natin na pinapakita, yung talagang ginagampanan niya talagang yung tama. Automatic yung mga members, saka yung sumusunod, gano'n din gagawin na. Of course. At yun yung pinakamaganda mangyari. Yung bibigay lang ka sa mga leader na sa labas, yung ginawa ni Paul. Kasi bagamat nagawa pa rin niya na mag-share ng salita ng Panginoon, di ba? Amen. Hindi na-disrupt yung gawain. Lalo pa ngang nag-advance. Yun ang point natin. Kasi pinarapat ng Lord na mangyari yun eh. Hindi makukulong si Paul kung hindi niloob ng Diyos na makulong siya. But since nakulong siya, alam ni Paul, God is sovereign, meron siyang purpose. At umayon lamang si Paul sa flow. Kaya kung mapapansin natin, hindi sila nagtatago eh. Walang rebellion na nangyayari. Yung, mga kapatid, yung mga baril ba na ihanda na ninyo? Para anytime merong kumatok dyan, alam na natin gagawin natin. Hindi sila ganun eh. Because they know God is sovereign. Kung loloobin ng Lord na makulong tayo, din makukulong tayo. Kung loloobin niyang huwag tayo makulong, hindi tayo makukulong. Yun lang ang sabihin nun. At alam ni Paul yun, alam ng mga kapatiran. So, napaka-negative man nung nangyari, still, mas lalong na-advance ang gospel. At nawa sa atin, ganun din mga kapatid. Ha? Kasi sinabi rin kasi ng Panginoon, dahil sa akin, hinaharap ko sa mga gobernador at mga hari at magpatutuo kayo sa harapan nila. Kaya yung si Paul yun ang ginamit. Nakulong siya, pero nagpatutuo siya sa harapan ng mga Bago siya namatay, di ba? Si Governor Felix ng Roma, nakarating siya doon hanggang doon. Hindi pa maging yun niya. Maging Kristiyano yun si Felix eh. Sabi nga, napakatindi ng mga sinabi mo. Muntik na ako maging converted. Di ba? Wala pang persecution yun, ha? Wala. Yung bote nga nakatayo lang dun, wala namang ginagawa sa kanya yung bote, eh. Bumagsak agad siya, eh. Di ba? Ba't nakatayo itong bote to? Di ba? Na-challenge siya. Itinumba ang bote. Itumba ang gawa ng kalaban. Kaya malaking challenge yung pag nagbabakasyon, eh. No? Doon malaman talaga sa mga faith mo. Parang nung araw yung namatay yung father, after namatay, yun ang biruan namin. Paghiganti natin. Bibili ka rin. Inom. Ikaw ako! Sinabuhan, gano'n. Paghiganti natin. Paghiganti natin. Nilalaganan yun lang. Kahit sa mga punta eh. Paghiganti. Namatay kasi sa inom, sigarilyo. Kaya pag uwi sa bahay, inay, ipaghiganti na natin. Sa hindi man kami nakabawi ngayon. O baka gayahin nyo naman yun. Dati pa yun. Baka naglalaki mga mata nyo dyan. Nagka-idea kayo. Maganda pala yun. Buti lang sabi ng Lord, vengeance is mine.
Diba? Yan. So, because of the chain, lalong naging courageous at naging fearless yung mga kapatiran. Because Paul was a prisoner, the Roman Christians were witnessing far more freely throughout the city than they would have done otherwise. Alam niyo mga kapatid, paminsan-minsan talaga, ako personally nakita ko na yung pattern ng Lord. Paminsan-minsan hinahayaan niya yung pinaka-leader. Hindi naman makulong lagi. Dali niya na sa Canada, dali niya sa Pilipinas. Para yung may iwang flock, matuto na rin sila na to stand on their own. Nakita ko na yan, sa tagal ko na rin sa Word of Life noon, no, kay Pastor Neil. Kaya si Kuya Neil noon, bago siya, alam na namin kasi may plano na sila inaayos na nga lang may papers nila. Papunta na sila sa Canada. Si Kuya Neil, wala naman siyang ginawa kundi magturo sa amin noon. No? Wala siyang ginawa kundi para bang yung mga huli ko, lahat ng pwede ko nang ituro, itinuturo ko na. Kasi alam niya, alis na siya. Papunta na sila ng Canada. Ako nakita ko yung pattern na gano'n. Anyway, sa Old Testament kasi gano'n din In times of crisis, nagtatayo ng leader ang Lord. In times of crisis. Minsan kadalasan ng crisis ng isang simbahan kapag yung leader nawala. Pero definitely, one will rise. Meron maglilid yung mga tatago-tago, hiya-hiya, yung mga hindi active. Magiging active yan. Kailangan lang tanggalin yung central person para merong mga umusbong ng mga bago ng leaders. Kaya hindi nawawalan ng leader sa mga simbahan. Kapag isang simbahan nawala yung leader, nawalan ng leader, mali yung ginawa nila, hindi nagawa ng tama yung dapat gawin. Ang trabaho ng mga leaders now, mag-train ng mga bagong leaders in the future. Kaya kapag nawala ka, maraming papalit. Yun ang ginawa ni Paul. Hindi siya nag-fail doon. Hindi siya nag-fail. Meron ba kayong gustong idagdag or question bago yung panghuli? Isa na lang. Okay. So kanina, obstacles that becomes opportunity, the liberty of the prison, nasa loob ng kulungan pero lalo sila naging malaya. Yung opposition, instead na mapigilan sila sa gawain, lalo pa nga silang nag-advance sa gawain. At panghuli, living letters. If we had been with Paul in that hard house, kung kasama tayo ni Paul, dun sa Rome, at tinanong natin siya, Paul, what do you think is the greatest work you have accomplished in your ministry through the power of Christ? Masarap, ano? Yung bang kuya na magkaroon tayo ng chance. Mga kapatid, na loob ng Panginoon, bumalik po si Paul mula sa hukay, ito siya ngayon. Pastor, Kuya Paul, parang napakaganda, no? No? Di ba napakasarap ng ganon? Ano kaya yung mga itatanong natin sa kanya? Kunyari, ito ngayon si Paul, nasa harapan natin. Sige nga, magano tayo, ano sa tingin ninyo magandang itanong kay Paul? Panghuli na naman yan, matatapos na tayo. Sige nga, exercise. Dito ngayon si Paul, si Brother Paul. Ano yung gustong-gusto natin itanong sa kanya? Ano sabi ni Paul? Next. Okay, so bukod doon, ano pa? Wala tayo pa itatanong kay Kasi Paul? kung bumalik siya pa rin, lumagay kung ano talaga yung tunay na, kasi games na nakikita natin natin sa heaven. So, bumalik siya kaya siya doon. Marami na sabihin. Talaga yung heaven. Malamig pa talaga doon po. Ano temperature doon? Kasi yung reward na resurrection, kasi good. Na-experience rin siya. Yun, nagtatanong siya. Okay. So, si Kuya Lemon gusto niya itanong kung ano ba yung heaven? Alang karats yung ginto nilalakaran doon. Mas may takbuhan. Games na nga. Tapos kung siya bumalik at ano, siguro yun siya kung sakala mo yun, siya idea doon sa kabuuan. Okay. Ano pa, yung mga maganda itanong kay Paul, kung sakaling nandito siya ngayon, kunyari lang, kunyari, dumalaw tayo sa loob ng prison. Para wala nang pagkabuhay mula sa patay. Kunyari, kasama natin sa Paul ngayon, ano yung maganda itanong sa kanya? Paul, can I see the mark of your toothpaste? Ganun na. Yung mga regas niya, yung... Ulitin ka, Miko. Yung experience niya sa 3 years. Ay, Nahilan na siya ng... sa Arabia, no? Kung ano yung nangyari doon sa 3 years na... Silent. Oo nga naman. Yung kasing kwento ni Paul sa Galatians na nantawagin siya ng Panginoon doon sa Damascus. For 3 years, inilayo siya ng Panginoon. Dinala siya sa Arabia. Doon siya tinuruan ng Lord ng lahat ng doktrinang taglay niya pagbalik niya. Maganda rin niya, maganda Kasi niya. na, ano siya, talagang na one-on-one. Oo nga. Ng Lord mismo. No? For 3 years. Kaya lahat ng mga malalalim na doktrina ng Kristyanismo, si Paul ang may dala Because of that. Ano mag-yung pinapaan?
Question na 3 years. Kasi wala siyang may sulat na ako sa 3 years. Oo nga, tahimik siya. Ano? So nga naman. At after nun, talaga nandun yung conspiration na biglang ganun na lang siya nasugid sa Panginoon na dati talagang pinupusigit niya yung mga Kristo. Tapos biglang Amen. Ano pa? Ano kinain mo doon ng 3 years? Ano pa? Maganda yung tanong kay Paul. Papatura ko kung paano gumawa ng tent. Tent maker kasi siya. Eh, no? Yun ang trabaho ni Paul, tent maker siya. Pastor siya at the same time tent maker para may kinikita siya. Ano pa? Favorite color niya or what? Likes and dislikes. ipailaban ko naman yung mga dapat na gawin. Oo nga. Ano yun sinasabi mo, Paul? Yung hindi mo ginagawa na dapat ginagawa mo. Oo nga, pwede. Di ba? Oo nga, na pwede rin. Ano pa? Nakapulaw na. Oo nga. Anong klaseng ahas yun? Ikaw, Elsa, kung ano tatanong mo kay Paul, meron ka idea? Anong feeling ng pagiging positive? Oo nga. Ano yung feeling na magiging Roman. single eh? Single. Kasi maraming single sa atin eh. Alam mo na? Okay, ano pa? Blessed. Siguro yung isa sa ako, for me, even though nababasa natin yung encounter ng ni Paul sa lupa. Gusto ko siguro tanungin si Paul kung yung intimacy ba sa pagkipagrelasyon niya kung paano siya nagdulok kasama ang ating Panginoon. Kaya ano? Okay. Ano yung kinakanta niya ng alay na Oo nga, habang nakakulong sila, Tapos biglang ano yung pumasok present yung- worship. Oo, ano. alive forevermore. Okay, wala ba kayong itatanong kay Paul? Meron kayong chance ngayon magtanong. Ikaw dito, wala kayong itatanong kay Paul? Tanong na ko kung masarap ka sa kulungan. Alam mo sa niya, subukan mo. Hindi ka sumama ka sa amin pagbalik doon. Saka yung pakiramdam na palagi siya nakikita, yung talaga, nasa kapamakan na siya, tapos biglang nakakawala sila sa kulungan. Oo nga. Anong pakiramdam? Sarap eh, no? Isipin natin. Kasi yung victorious nga, at palagi nating success na talagang pag palagi yung nakikita mo, kasi sa sarili mo rin talaga pa. Basta sa Panginoon. Kasi yung isa sa magandang nangyari talaga kay Paul, yung sudden turnaround Oo nga. from persecutor. Ngayon, siya naman ang Amen. Dating church killer, naging church builder na siya. No? Napakaganda, napakakulay, punong-puno ng kulay yung buhay ni Paul. Nakakatuwa. Kasi kung magkakaroon ka lang talaga ng pagkakataon na makausap mo si Paul, ang dami niyang mga detalyeng may kwento yun. Oo nga. Kaya yung na hindi nasusulat. Oo. Nagkagalit kayo ni... Barnabas, ano? Oo nga Yung naman. mainit na pagkatalo niya. Nagbati ba kayo ni Barnabas? Bago ka namatay. Kasi wala na nabanggit sa Biblia eh. Nung maghiwalay sila ni Barnabas, that's it eh. Sumulat man lang siya kay Paul, sorry ha. Yung mga ganun sulat ba? Yung mga sulat-sulat or what? Hindi siya na-resto. Yan. So yun yung mga tanong natin. Ngayon, ito yung tanong ng author. Sabi niya, Paul, what do you think is the greatest work you have accomplished in your ministry? Through the power of Christ. So, his answer would have been the planting of churches in various cities. It was to these churches that his letters were written. And it was for them that he prayed daily. He called them my joy and my crown. Ang crowning glory kasi ni Paul, yung mga kapatiran mismo. And spent himself without restraint for them. Ang isa sa mga pinakamahalagang nagawa ni Paul, yung pagsusulat niya ng epistles. The work of Paul that has persisted to this day, hanggang ngayon, pinag-aaralan natin, has been the letters that he wrote when he was locked up and could do nothing else. Those letters have changed the world. So kung tatanungin natin si Paul, isa sa greatest achievement niya, yung mga pinag-aaralan natin mga Pauline epistles. Kasi kung hindi siya nagsulat, tamad siya. Wala. Ano babasahin natin? Walang Pauline epistles, sila yung 13. Napakarami. Left-handed kayo. Sa lahat. Left-handed, hindi. Ambidextrous ako. Kaliwat, kanang paa kaya. Yan. Anong ballpen? So nakita natin yung naging buhay ni Paul, ano?
na even prison itself, hindi siya napigilan para i-advance yung gawain. So hopefully tayo ganun din. Kasi nga sabi natin, wala pang nakukulong sa atin ng dahil sa gawain eh. Wala pang tumulo ang dugo dahil sa gawain. Uy, kuya, nga tumutulo sa ilong mo? Dugo ng dahil sa gawain, di ba? Wala rin naman. Meron ba nagutom sa atin ng dahil sa gawain? Lalo nang wala. Pero siguro, yung nalipasan yun, wala. Yung nagutom, meron. Yun. Meron nagutom pero yung nalipasan mo. Kasi Patiently waiting. later on naman kasi na kumain din siya. Pero look at that, example natin si Paul. Even yung kulungan, even yung thought of death, kasi after nung kulong, kamatayan eh. Hindi yung naging dahilan para siya mabawasan yung kanyang usefulness sa Lord. Kaya tayo mga kapatid, ang challenge sa atin ngayong gabing ito, kung si Paul, sa kabila ng lahat, lalo siya naging useful sa Panginoon, how much more tayo? Ano ba naman yung napakasamang bagay na nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano ngayon? Para tayo, hindi talaga mightily magamit ng Lord sa gawain. May kakatwiran na ba natin yung mga sahod natin? Kasi naman, ang baba ng sahod ko, kaya hindi ako mightily magamit ng Lord sa gawain. Ano kinalaman ng sahod mo sa pananilbihan sa Diyos? Kasi nga, nag-aaway kami ng girlfriend ko. Ano pa kinalaman yun? Ano kinalaman nun? Di ba, we have all the reasons para tayo mahadlangan para makapagpagamit sa Diyos. We have all the reasons. Pero kung tutuusin, pag sama-samahin natin lahat ng rason natin, wala yung panama. Doon sa, kung tutuusin, meron talagang rason si Paul para sabihin niya, mga kapatid, sorry 10 years ako hindi makakapagsilbi sa Lord kasi nakakulong ako, alam niyo naman. Pero hindi nakakulong siya pero nagsisilbi pa rin siya. Walang rason for him to stop. Sama ng loob mo, dahilan ba yun para hindi ka makapagpagamit sa Panginoon? Yung pangarap mo sa buhay, dahilan ba yun para ikaw hindi ka magamit ngayon ng Lord? Trabaho? To be honest with you all, mga kapatid, lahat tayo, wala siya pwede kasama ako. Wala tayong dahilan. Wala. Zero. Pamilya mo? Medyo meron kayong problema ng pamilya mo kaya hindi ka makapag-serve sa Panginoon? Hindi pa rin. You know why? Because even death, hindi hadlang para tayo makapagsilbi sa Diyos. So, wala. Choice. Amen. Ayaw lang talaga natin. Ayaw pa natin magbukas talagang puso sa Lord. Kaya tandaan natin mga kapatid, kapag yung performance natin sa simbahan, epektado ng yung mga ganyang klase ng mga pangyayari sa buhay natin, tinetest tayo ng Lord yun mga kapatid. That is a testing. Tignan ko nga itong anak ko. Ang saya-saya niya ngayon sa aking paanan, sa pananilbihan. Subukan ko kayang mangyari ito sa kanya. Ay, gusto kong makita what will happen. Of course, alam niya. Pero gusto kong makita ng Lord, makita natin, tayo mismo matuklasan natin na kapag tayo pala dumaan sa ganitong klase ng bagay, tayo pala yung tipong, mawawala na sa gawain. O mawawala ng power, ng lakas para sa gawain. Masusubok yung faith mo kung hanggang sana. Kasi faith can move mountains. Gagabutil man siya ng butil ng mustasa, right? Panginoon kasi gumagawa ng pati Marami siyang paraan. Share ko lang po yung sige. sa TV Messenger. Kasi 25 years yung nakulong sa Pilipinas sa Muntinlupa. Pero ang interview sa Channel 7, yung 25 years lang, hindi niya lang po pinagsisisihan. Kasi doon siya nakilala sa Lord. At doon rin siya nagamit ng TV. Amen. At maraming ganyan. Kaya sabi ko, ang purpose ng Lord, hindi natin Kasi tinitingnan ng Panginoon, hindi yung nakaraan mo kung sino ka na ngayon. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Amen. Nakaraan mo, hindi yan tinitingnan. Amen. Ngayon, Lagi pang natin na mapahinggan, hindi yung kahinaan mo yung itatay, kundi kung ano yung kalakasan. kasi sinabi rin ko, kung saan ako mahina, saka naman ako malakas. Amen. Okay, wala naman tayong lusot doon. Sabi doon. Amen. Kapag sinabi ng Lord, pwede ba huwag mo muna akong gawin sa gawain kasi po nangihina ako. Then you are strong. Di ba? Dapat ganun Wala pa rin lusot talaga. Walang lusot. Ganun ba, anak? Pues, in your weakness, then I am strong. Wala tayong lusot. Ano yung masasagot mo sa Diyos ngayon doon? Walang lusot. Walang lusot.